Ang aking pong ibabahagi na preaching ngayong hapong ito ay hango po sa series namin. May series po kami in our study of the book of Romans, at sabi ni Pastor Joseph, maganda na ituloy na magamit ko yung naibahagi ko na sa iglesia dahil maganda yung tema. So, ang title po ng aking preaching ngayong hapong ito ay pinamagatang Two Methods, One Gospel. Ulitin ko po, two methods, one gospel. At inanyahan ko po lahat na tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng haliging salita ngayong gabi. Our text is in Romans chapter 10 verses 5 to 13. Muli po, Romans 10, 5 to 13. Hayaan niyo pong pangunahan ko ang pagbasa. This is the word of God. For Moses writes about the righteousness that is based on the law, that the person who does the commandments shall live by them. But the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will descend into heaven? That is to bring Christ down. Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pagpalain ng pagbabasa ng salita ng Diyos, kayo po'y makakaupo. Sa pag-aaral po namin sa iglesia, sa Aklat ng Roma, marami po kong pag-aralan ng mga katotohanan patungkol sa iba't ibang theological truth. At bilang tayo, mga Baptist, Reformed Baptist, Calvinist, kinikilig tayo pag pinag-aaralan ng Romans 9, pag nandyan na tayo. Pero ang warning nga ng mga theologians, huwag tratuhin ang Romans 9 na para bang weapon na ang mga Arminians, talo na kayo kasi nandito na ang Romans 9. We don't treat it like that, but we treat it as a whole, that the counsel of God must be preached, not weaponized, but rather mapakawalan ng ebanghelyo, maihayag ito dahil naniniwala tayo that it's the gospel that saves. It has the power of God to save. At ito yung pinakikita ni Pablo sa mga naisulat niya, lalo na sa aklat ng Roma sa chapter 9 and pagtawid sa chapter 10. Dahil dito, binabasag na yung mga preconceived ideas ng mga Hudyo kung paano sila nagna-navigate when it comes to soteriology or sa kaligtasan. Napakaganda ng mga theological truth na pinakita ni Pablo habang sinasalaysay niya na hindi nga sa lahi, hindi sa dugo, hindi sa likas ng tao o lakas ng tao kung bakit siya nangaligtas, ngunit ito ay pawang sa kapangyarihan lamang at sa soberanya ng Diyos. At ito ang patuloy na ini-establish ni Paul sa mga sumunod pang chapters. And ngayon, nasa chapter 10 tayo, pasimula lang ito, at actually kalagitnaan na ng chapter 9, 10, and 11, and the following chapters, na ang pinakatinututukan nito ay yung kabutihan at katapatan ng Diyos. Na makita natin, hindi yung I'm a Calvinist at secured ako sa theology ko, but rather, our security is found in the finished work of Christ. Not in our theological aptitude, na sinabi ni Pablo, kung theological lang, ako na yon. Kung batas lang, ako na yon. Kung paging Hudyo lang, ako na yon. Yun mismo yung binabasag ni Pablo dahil ang mga Hudyo ay may kaalaman o meron silang understanding na kung ikaw lang ay magaling sa teolohiya, magaling sa batas, magaling sa paggawa ng batas, ligtas ka na. Ngunit yun nga ang tinatalikuran natin, mga kapatid. Kaya napakaganda habang inaaral natin ito, makita natin, hindi tayo, hindi yung galing natin sa pagkaintindi o pagkatuto. Dahil yun ang naging pagbagsak ng mga Hudyo. Dahil sa kanilang karunungan, sa kanilang pagkaintindi, akala nila yun na ang magdadala sa kanila sa rurok ng kaligtasan at ng tagumpay.
Akala nila dahil nasa amin ang mga propeta, nasa amin ang kapahayagan, nasa amin ang batas, nasa amin na ang lahi ng Mesiyas. But they failed. Hindi lahat nangaligtas because not Israel are Israel. At napakaganda na makita natin sa binasa nating teksto na ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi nakabase sa pagsunod sa batas. Hindi nakabase sa ginagawa ng tao o sa kakayanan ng tao. Hindi ito nakabase sa kaalaman ng tao. At hindi rin naman ang kondemnasyon ay nakabase sa kahinaan lamang ng tao. Dahil sa kahinaan ng tao, sinabi ng Diyos na ang kanyang biyaya ay mas nakikita. His grace is sufficient for us. For in our weakness, His grace is sufficient. Mas sapat-sapat pa nga ito. Kaya po ngayong hapon, hayaan nyo na imibigay ko muna ang buod ng aking pahayag ngayong hapong ito. The method and means of salvation is all from God and none of man. The method and means. Lahat ito ay patungkol sa Diyos. Patungkol sa ginawa ng Diyos sa patuloy niyang ginagawa. Kung bakit ka nandirito, nakakarinig ka, natatanggap mo ang salita ng Diyos ng malinaw, naniniwala ka, nananampalataya ka, hindi yan sa sarili mong galing. Hindi dahil mas matalino ka sa mga kapitbahay mo na wala dito, o maaring meron kang mga dating kasabayan pero wala na ngayon, dahil kinulang ba sila sa pagkaintindi? Hindi. Ito'y dahil sa kaparaanan lamang ng Diyos. Kaya ngayong hapon, nais nating himay-himayin ano nga ba yung takbo ng isip ng mga Hudyo pagdating sa kaligtasan at kung bakit sila bumagsak, ba't hindi nila naabot, bakit hindi sila nanampalataya. Meron silang pagkaintindi na ang kaligtasan ay may kaparaanan na pwede nilang gawin, ganapin, at ma-accomplish. Kaya tandaan natin, sa mundong ito, meron lamang dalawang kaparaanan ng kaligtasan. There are only two methods to be saved. Both are impossible to be achieved by man. May dalawang kaparaanan at parehas imposibleng maabot ng tao. Ang kaparaanan ng batas, at tinatawag natin na human accomplishment or human achievement, at ang kaparaanan ng Diyos. And it's by the gospel. And I want to quote John MacArthur. He said, there are only two ways that you can believe you can come to God. Either on the merits of Christ or on your own merits. It's either by grace and grace alone, or is it by works, or some mixture of grace and works. It's only two things. There are only two kinds of religion in the world. The religion of divine accomplishment and the religion of human achievement. Christianity, the true gospel, is the religion of divine accomplishment. God does it all. You simply believe. Every other religious system in the world is a religion of human achievement. Sabi ni John MacArthur, pag samasamahin mo na, alamin mo lahat ng relihiyon sa buong mundo, it will land in just one category. A religion of human achievement. A religion of do this, accomplish this. As compared to the religion that Christ has established, Christianity is the religion of divine accomplishment, divine achievement. That Christ did it all. When He said, it is finished, it is finished. It's accomplished, naganap na, nagawa na niya. At sa pananaw ng mga Hudyo, ito'y nagpahamak sa kanila. They thought obeying the law will bring them success in their salvation. It is human achievement. And faith in God, pag titignan natin yung flip side, the divine accomplishment, the divine achievement, is only through the finished work of Christ. Sa natapos lamang nagawa ni Kristo. Kaya nga po sa binasa natin in verse 5, for Moses writes about the righteousness is based on the law, that the person who does the commandment shall live by them. And it is true. Hindi nagsinungaling si Moises. Totoo na kung sino ang tutupad sa batas ay mabubuhay. Tama naman. Pero nakakalungkot ang katotohanan. Dahil walang kayang tumupad ng batas.
We all failed. We have fallen short of the glory of God. And because of that, dahil may kakulangan tayo, hindi natin naabot ang pamantayan ng Diyos, alam niyo po ang resulta sa mga tao na ina-achieve, yung unachievable. Imbis na magpakumbabayan, lalo pang nagyayabang. Kaya nga, ang tao, lalo sa buhay ng mga Hudyo, lalo nilang pinopronta. Ito ang aking nagawa. The best example, or the worst of them, are the Pharisees, Sadducees, scribes, the teachers of the law. They always present themselves in a fastidious manner. Pakita sila ng paimbabawan. Ganito kami kagaling, ganito kami kabanal, ganito kami kasinop sa pagsunod sa batas. But all of those are worthless. In verse 6, but the righteousness based on faith says, do not say in your heart who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or who will descend to the abyss, that is to bring Christ up from the dead. But what does it say? That the Lord is near your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. That's the flip side. We cannot say that we can accomplish anything apart from the things that Christ has already done. Na nagawa na niya. Hindi na natin pwedeng muling hilahin si Kristo pababa. At kung may ibaba man natin siya, hindi naman natin siya kain i-resurrect ulit mula sa kamatayan. We don't have that power. So what is left of us? But to believe. Manampalataya sa natapos ng gawa ni Kristo. So para sa anong batas? Bakit sinabi doon na ang pag-obey sa batas ay doon mabubuhay ang tao? The point is, the law requires perfect obedience, and none of us can achieve that. The person who does the commandments shall live by them. Yung sinabi ni Pablo, quoting Moses, is not an imperative, but an indictment to those who work their way to salvation on their own ability. Hindi yung sinasabi ni Moses na, okay, gawin mo na. Be my guest, do it. By all means, try it. No, it's an indictment. Yun na yung kahatulan sa mga taong gustong maligtas apart from the finished work of Christ. Yun na ang katapusan. Dahil hindi naman ma-accomplish ng tao. Kaya napakalaking problema dahil naging nearsighted ang mga Hudyo. Akala nila yun na. Then commandments, dinagdagan pa ng iba't ibang mga laws. Habang bumibigat, mas pinabigat pa nila. Kaya nga kapag sinabi natin Pharisaical, napaka-hypocritical. Dahil sila nga hindi nila kayang gawin, pinabigatan pa nila para sa ibang tao. And that's the problem of the Jews. That has been the problem of humanity. Salamat na lang sa Diyos dahil siya ang gumawa ng kaparaanan. Ang problema, si Paul, binabase niya yung kanyang mga quotations sa katotohanan ng Old Testament, and he's making the Jews understand. Hindi na bago ito. This has been a problem ever since. Ito na yung problema na kailangan mabasa kung kayo'y maliligtas, kailangan ma-resolve ito. Ngunit sa kanilang sarili, hindi nila kayang talikuran ang kayabangan. Hindi nila kayang talikuran yung mga kapaibabawan. Kaya makita natin, napakaiba ng treatment ni Christ. Lalo doon sa mga apostate leaders of the Jewish religion, the scribes, the Sadducees, the Pharisees, the teachers of the law. It's all about curses. It's all about the wrath of God. Bakit? Sila na ito na dapat nagturo patungo sa katotohanan ng salita ng Diyos. Pero sila mismo yung gumawa ng kaparaanan para pabarahan ang trangkahan ng kaharian ng Diyos para sa mga abang tao. Ngunit salamat na lang sa biyaya ng Panginoong Diyos. Si Pablo mismo, siya mismo ay isang Pariseo, siya mismo ang isa sa mga humaharang, hindi nga lang humarang pinapapatay niya mga mananampalataya. He persecuted the church. Marami siyang ginawa laban sa Diyos. Pero napakabuti ng Diyos. Sa kanyang kaabahan, sa kanyang kasalanan, sa kanyang kabulukan, doon naman kumilos ang Panginoong Diyos. Na nabanggit ko nga kayo ng umaga,
na kung kailan nabulag si Pablo, doon pa siya tuloy nakakita. Kung kailan siya nabulagan, doon talaga niya nakita. At doon siya tumawag sa Diyos. Kaya sinasabi niya sa talatang ito, in verse 9, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. He's not saying this as something that you need to accomplish, but this is a reality because it happened to him. The moment that he saw the light and he was blinded, anong winika niya? Who are you, Lord? Who are you, Lord? At nagpakilala sa kanyang Panginoong Kristo. Bakit mo ako ini-persecute? Nagpakilala sa kanya si Kristo Jesus. Harap-harapan. At dito siya naligtas. At simula ng panahon na iyon, hindi na siya natakot na sabihin na si Jesus Kristo ang Panginoon. At ito rin yung challenge niya sa mga taga-Roma. Remember, at the time of this writing, there was this Caesar na naghahali-halihan, na namamanginoon. Nagpapakilala siyang Panginoon. Paul is encouraging everyone and telling everyone that if you will not profess Christ as your Lord and Savior, you will not be saved. Hindi ka maliligtas. Kaso baka ma-misunderstood siya na just by mere professing, ligtas na. Kaya napakaganda ng sinabi ni Pablo. Because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. From with the heart, one believes and is justified, and with the mouth, one confesses and is saved. Qualify niya, what does he mean? Kasi walang pag-asa sa batas. Hindi naman natin kayang tugnin. So, sige, mag-profess na lang tayo, mag-confess na lang tayo. Is that easy? No, it's impossible. Napaka-imposible na mag-confess ang tao that Jesus is Lord. It's impossible for them to believe that God raised him from the dead. It's impossible. Kaya salamat na lang sa Diyos. Dahil ito imposible. Dahil kung posible, walang magpo-profess at walang magko-confess. Even if it's possible to be done, none of us will do it. Because we hate God. Because all have sinned. We are rebel against God. Kahit sabihin pa na, okay, free for all, pwede niyong piliin ang Diyos. We will not. Hindi natin siya pipiliin. Kaya itong hamon ni Pablo at hamon din sa atin. Unless God move our hearts, our knowledge of Him will be our condemnation. Hindi mga Hudyo patungkol sa Diyos. Hindi kinulang ang kanilang kaalaman para intindihin ang salita ng Diyos. Hindi sila kulang sa kaalaman ng katotohanan. At dahil nga doon, mas mabigat ang condemnation nila. Christ is the only one who is able to fulfill the law. But they didn't believe. Hindi sila nananampalataya na si Kristo lamang ang nag-accomplish ng lahat sa written law. At the flip side, may mga naniniwala ngayon na dahil na-accomplish na daw ni Christ, pwede na nating i-bypass ang law. Naging antinomia naman. Mas malala. But at this very point, sa paghahayag ni Pablo, pinaiintindi niya na kahit ano pang laman ng utak at isipan ng ating puso, kung ano man yung mga katotohanan na yan, if the Lord will not quicken us, there will be of no value. Walang pakinabang yun sa atin. And I remember the rich young ruler when he came to Christ. This rich young ruler is a ruler of a synagogue. Alam niya ang batas. Alam niya ang katuruan. He was an expert of the law. He was a Pharisee. But then, when he came to Christ, Christ didn't give him the access. Instead of saying na, kagaya ni Nicodemus, you must be born again, he was given, anong sabi ng batas? This was the indictment of Christ to this rich young ruler. Na sinabi niya, nagawa ko na lahat yan. Ang sabi ni Kristo, okay, nagawa mo na pala lahat, but there's one thing that you haven't done. Benta mo lahat.
At yung pinagbentahan, ibigay mo sa mahirap. At ang sabi, yung mayamang bata, rich young ruler na ito ay umalis na nakababa ang kanyang luho at malungkot. God, even in His sovereign power to save, at that very moment, pinakita niya na unless kumilos siya, walang mangyayari. It is impossible. And the famous line was, mas posible pa ang kamelyo pumasok sa butas ng karayom kaysa yung mayaman na pumasok sa karya ng Diyos. And the disciples were hopeless. Imposible. Mayaman na nga yun. Panginoon, ano pa kaya kami? Paano pa kami? Wala kaming kakayanan. Kasi sa apostate Judaistic religion, ang kinabagsakan na ng kanilang pananampalataya ay kung meron ka, may kinakapal kang kayamanan, you can buy your way out to salvation. At yun ang sinabi ni Kristo dun sa mayaman. Pagbili mo yung mga ari-arian mo, tignan mo maligtas ka. Imposible. Pero ang sinabi ni Kristo Jesus, with man, it is impossible, but with God, all things are possible. Kaya napakaganda mga kapatid. When we perform obedience to the law, pag sumusunod tayo sa batas, dahil tayo mananampalataya na, let us be reminded kung saan tayo nanggaling, lest we became proud. Magyabang tayo. Ligtas na tayo Ligtas na tayo ng Panginoon dahil intindihan natin. Baka magmalaki tayo doon sa hindi pa nakakaintindi. Let us be reminded and let us resist the temptation to glory in our achievement because it is not us, but Christ in us. Huwag sana tayo bumagsak sa likuran ng kalabaw. Alam niyo po yun? Maraming nagmamalaki na mataas na ang kanilang level na antas na naabot dahil nakatungtong lamang sila sa taas ng kalabaw. They're just standing on the shoulder of giants. And we must not be proud. Hindi dahil ang mga Hudyo ay nag-fail, hindi sila nampalataya, magyayabang na tayo mga hintil na hinapagan lamang ng Diyos. Kaya dapat nating tandaan, faith in Christ is the only biblical way to salvation. Yung pananampalataya lamang sa natapos na gawa ni Kristo, pananampalataya sa Ebanghelyo lamang ang biblikal na kaparaanan ng kaligtasan. Walang dagdag, walang bawas. Sabi ni Martin Luther, faith, if it's not to be sure and steadfast, must lay hold upon nothing else but Christ alone. And in the conflict and terrors of conscience, it has nothing else to lean on but this precious pearl, Christ Jesus. So he apprehends Christ by faith. Although he be terrified with the law and oppressed with the weight of his sins, yet he may be bold to glory that he is righteous. How? Even by the precious jewel Christ Jesus, whom he possesses by faith. Kung may pagmamalaki man tayo, hindi yung ating ginawa o kayang gawin. Hindi yung dati dahil tayo ay nangaligtas na mamalaki na tayo. Ngunit dapat galihin tayo lalo dito sa ating kapakumbabaan at maituro natin lahat ng glorya sa Panginoong Diyos. Dahil sa kaligtasan mo at kaligtasan mo kapatid, diyan ay pinakikita na meron ding mga natisod. And I pray that our attitude will be like Paul. Na kahit siya'y ligtas na, sukat na sabihin niya, kung maaari lamang matanggal ako sa listahan ng mga hinirang para kahit isa man lamang na Hudyo ay maligtas, mapangyayari nawa. Hindi dahil malupit ang Diyos, hindi dahil nagpapaimbabaw lang si Pablo, hindi. Ngunit dahil ganun siya kasigurado na kung merong hinirang ang Diyos, totoong ligtas yun. At nagtutulak ito ng pighati sa Kanya. Nagtutulak ito ng compassion, nagtutulak ito ng pagpapakumbaba. Na kung maaari lamang, lahat ay maisama sa kawan ng Diyos. Nagtulak ito ng pagkadurog ng puso. Kaya niya naisulat ito mga talatang ito. Para ipaintindi na kung meron pa man ditong hindi nananampalataya at hindi naniniwala,
Kung meron pa dito nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan, manalig ka kay Kristo Jesus. Manampalataya ka. Dahil may kaligtasan kay Kristo Jesus. Na sumasampalataya sa Kanya. Sa nagpapasahod sa Kanyang pagkapanginoon. The Jews stumbled on Christ because they have no faith in Him. Wala silang pananampalataya kay Kristo, kaya sila natalisod dun sa bato na naging panulukan. Nawa hindi natin matisod yung mga natisod. Nawa tayo ay maging kaparaanan din ng Panginoon that will point them to Christ, not away from Christ because of our religiosity. Nawa ito ay maging hamon sa atin na kung paano ang mga Hudyo ay nakita ang kaparaanan ng batas bilang kaligtasan, kung ating nakita ng kaparaanan ng natapos na gawa ni Kristo at pananampalataya doon ang totoong kaparaanan ng kaligtasan, atin silang akayin. Atin silang hayagan ng Ebanghelyo. Huwag tayong maging madamot sa katotohanan ito. Sapagkat tayo ay nakaranas din ng kabutihan ng Diyos. Ang sumunod pong punto ngayong hapong ito, the way of the Jews to salvation through the law is impossible, but salvation through faith alone is made possible. Alam na natin imposible sa batas. Pero gusto kong i-remind tayo, kagaya ng pag-remind ni Pablo sa mga nagbabasa ng kanyang sulat. It's made possible. Dahil ito'y imposible rin. So if we look back kung paano tayo na-convert, may it bring us down to our knees na makita natin. Dahil lang sa ginawa ng Diyos. Kung bakit tayo nakaligtas. In Deuteronomy chapter 30, 11 to 14, for this commandment that I command today is not too hard for you, neither is too far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us to bring it to us, that we may hear it and do it. Neither it is beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart so that you can do it. It was made possible. Pinangyari ito ng Diyos. Pinadali niya. Hindi dahil cheap ang kaligtasan in-offer ni Christ. Pinadali niya kasi imposible natin makamit. Ito'y ginawang available ng Panginoon sa atin. So, it is impossible because man is faithless. Wala namang tao na may pananampalataya. Lahat ay bumagsak. Walang nakaabot sa pamantayan, therefore, no one pleases God because everyone was faithless. It is impossible apart from the work of God, if not for the regenerative power of the Holy Spirit. Imposible yan kung hindi rin lamang sa gawa ng banal na Espiritu na bumubuhay sa mga kaluluwa, sa mga Espiritong patay. Kaya bilang hamon po sa atin, mamuhay tayo ng may katwiran at kabanalan. Mamuhay tayo ng may katwiran at kabanalan sa pamamagitan ni Kristo at para kay Kristo. Paul, as a Jew, he masterfully interpreted the way of salvation in the Old Testament through the lens of Christ. Pinakita na yung bakas, hindi ito masama. Meron siyang purpose. It is not to make us realize na kaya natin abutin ang pamantayan ng Diyos, but to give us the reality that it is impossible. In fact, Paul was killed by the law, so to speak. Pinatay siya ng batas dahil nakita niya, woe is me, who will save me from this body of death. And I believe that's the same situation we were in before we get into this enjoyment of having Christ in us and working in us. Nandun tayo sa kawalang pag-asa. Nasabi natin, sino magliligtas sa akin? Sino? Sino magbabayad ng aking kasalanan? Sinong tutupad ng hindi ko kayang tuparin? But it is only through Christ. Kaya bilang mananampalataya, unless the object of our faith is Christ, no matter how righteous we seem in our walk, we're not truly saved.
Kahit pa sabihin natin, napaka-pious na natin, napaka-religyoso na natin, if we are doing this apart from the righteousness of Christ, we've missed the point. Kasi yan ang kinabagsakan ng mga Hudyo. Akala nila okay lang, mamuhay lang sila, morally upright, all good. No. Being morally upright is not the way to salvation. Kaya dapat natin tandaan, itong methodology of faith in Christ, sa natapos na gawa ni Kristo, itong Ebanghelyo, it is the same gospel that was offered to both Jews and Gentiles. Christ did what any Jew or any Gentile for that matter cannot accomplish. Kahit sinong Hudyo hindi matupad ang batas, lalo na mga Hintil. Kaya salamat na lang, dahil itong methodology na ito ay ginawa na ng Panginoong Diyos. At napakaganda dahil ang kaligtasan ito ay hindi elitista. Ano ba ibig sabihin na hindi elitista? As the scripture says in the Old Testament, but the word is very near you. It is in your mouth and in your heart so that you can do it. Hindi siya elitist. Hindi siya pang-intellectual lamang. Hindi siya para lamang dun sa may makakayanan. Hindi. Ito ay para sa lahat na nagpapakumbaba at nananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya napakagandang maipaalala sa atin mga minamahal, na kung tayo rin lang ay mabubuhay para sa Panginoong Diyos, mabuhay tayo sa kaligtasan na ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at mabuhay tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Ninabik ng Diyos ang salita ay nagkatawang tao, ang salita ay nabuhay ng banal at matuwid sa harapan ng Diyos, ang salita ay napako sa krus ng Kalbaryo, nalibing, at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na maguli. At ito'y malapit sa atin. Ito'y para sa atin. At ito'y ginanap sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. I want to quote Pastor Ramen Kaliwag. He was my tutor during this study in the book of Romans. Christianity is like this in a nutshell. It's not a shallow or cheap. It's not shallow or cheap because it is a confession that flows from a believing heart. It is not satisfied simply with the confession of the mouth. On the other hand, we cannot accept a faith from the heart without external confession. The true faith from the heart will surely flow out to the mouth, hands and feet of a person. Christianity has never been a secret religion. Imagine they had to confess Jesus as their exclusive Lord, which meant inviting the wrath of the empire. This is not to elevate confession over conviction. Confession is not the cause of salvation, but the effect of it. This is the greatness of spiritual life. The more we confess and profess what we believe, the more it will stick and obtain a hold upon our own lives. This is because our faith is meant to be said, to be spoken, and to be told. It is never meant to be mere private enjoyment. It's meant to be public and communal. At this point, nais ko paalala sa atin that regeneration of the heart precedes the confession of the mouth, but they are inseparable. Naunang puso, sumusunod ang bibig, pero hindi ito napaghihiwalay. It is a divine work of God in us, and in that way of faith, makita natin na ito'y totoong-totoo sa mga buhay natin ngayon. The only reason we can profess because something happened in our heart. It is very simple. Napakasimpleng kaparaanan. Walang listahan na kailangan gawin bago ka maligtas. Sobrang dali ba?
Madali siya, in a sense. Pero naging madali ito kasi tinapos na ni Kristo. So we are to be reminded, sa sinabi ni Pastor Ramen, confession is not the cause of salvation, but the effect of it. The only reason Paul was able to say, "Who are you, Lord?" is because he's been regenerated. Something happened instantly in his life from that very moment. When he saw the glory of Christ, when he saw that light that blinded him, something happened. And that very question, "Who are you, Lord?" is a lasting question sa buhay ng mga mananampalataya. And I pray that we will keep on asking, "Who are you, Lord?" Because He will continue to reveal Himself through His Word. Because His Word is in us. Nagpapakilala siya, patuloy siya nagpapakilala. At ang pagpapakilala niya sa atin, ang patuloy na nagpapabanal sa atin. Let us not misunderstand or misunderstood this as easy believism. Hindi ito easy believism. Because nothing is easy with what Christ has done on the cross. So as our last challenge this afternoon, may the conviction of our heart be consistent with the confession of our mouth. Ulitin ko po, may the conviction of our heart be consistent with the confession of our mouth. Nawa maging consistent yung confession natin sa nilalaman ng puso natin. And as we be consistent in this, we must have consistency in humility. Na patuloy tayo nagpapakumbaba. Kung paano yung pinakita example ni Pablo, habang hinahayag niya yung mga katotohanan ito, patuloy namang nadudurog yung puso niya. Kasi nakita niya nagpatuloy sa kapalaluan ng mga Hudyo, to the point na bumagsak ang Jerusalem. At on the other hand, nakita naman niya ang glory ng Panginoon, His grace. That through the lives of the Gentiles, through our lives, buhay ang Ebanghelyo, kumikilos ang Ebanghelyo. The gospel accomplished its work. Hindi nasayang ang paghahayag ng Ebanghelyo. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, itong mga katotohanan na pinaliwanag ni Pablo sa kanyang mga sinabi sa aklat ng Roma, nawa dalihin tayo nito sa katotohanan ng ating kinalalagyan ngayon. If you confess Jesus Christ as your Lord and Savior, then you're saved. That's the truth. And if that's true in your life, may the action of your life agree with the profession of your mouth. Nawa ito'y magkalakip-lakip. Nawa ito ay magkasundo. At kung tayo nananampalataya sa parehas na Ebanghelyo na inahayag ni Pablo, ihayag din natin ito. If we believe that the power of God is in the gospel, it is through the finished work of Christ. If we believe that it is not impossible, it's made possible by God, then let it loose. Hayaan mong maihayag ang Ebanghelyo. Hayaan mong marinig yan ng iyong mga mahal sa buhay. Dalhin mo sila ng kanilang marinig ito. Hayaan mo na may pahayag ito sa iyong mga katrabaho. Hayaan mong makita ito sa iyong pamumuhay. Para sa mga hindi nananampalataya, sa mga hindi tumatalikod sa kanilang kasalanan, ang panawagan ng Diyos ay patuloy na magsisi at tumalima kay Kristo Jesus. Sa pagkakaalipin mo sa kasalanan, walang ibang kaparaanan ng kalayaan. Hindi yung pagpapakabait, hindi yung pagiging mabuting tao. Maraming mabuting taong pupunta sa impyerno dahil sila'y mabuti sa kanilang sariling kaparaanan lamang. Pero marami, o lahat ng pupunta ng langit, at lahat ng niligtas ng Diyos ay pawang makasalanan at umaamin sa kanilang mga kasalanan. At ang mga kasalanan yon, ay kagaya natin, ay pinabanal at inaring matuwid ni Kristo Jesus. Kung nais mong makasama ka sa hanay ng mga pinabanal ni Kristo Jesus, manampalataya ka sa nagawa at natapos si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Namatay si Kristo
upang yung dapat pagdusahan mo sa krus ng Kalbaryo ay ginawa na niya upang hindi mo na ito pagdusahan sa kabilang buhay. Repent of your sins. Makinig ka sa panawagan ng Diyos. Talikuran mo yung kasalanan na yan na patuloy na umaalipin sa iyo. Manampalataya ka kay Kristo Jesus. Gawin mo ito ngayon. Hindi dahil nandito si Pastor Angelo na invite mag-preach. Hindi. Every Sunday, this pulpit is calling you out. Calling you into God's grace. Listen and obey. Dahil baka sa susunod, hindi mo na siya marinig. Baka sa susunod, wala nang panahon. Mahabag nawa ang Panginoon sa iyo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos Ama, marami pong salamat sa iyong salita. Marami pong salamat sa iyong biyaya na naihayag sa amin ang paalaala na tanging kaparaanan lamang ng Ebanghelyo ang tunay na nakapagliligtas. Hindi ang pagtupad namin sa batas, hindi ang pagiging mabuting tao namin, Panginoon, kundi sa pamamagitan lamang ng natapos na gawa ni Kristo at pananampalataya namin dito. Dalangin po namin na sa aming pananampalatayang ito na ipinagkaloob mo sa amin, lumagunawa ito at magbunga sa aming mga buhay. Patuloy nitong mapaslang ang mga kasalanan, patuloy nitong basagin ang aming mga pagmamalaki, at makita namin, O Diyos, ang pag-asa kay Kristo Jesus lamang. Makita namin na kahit anuman ang mga pagsubok o kasalanan na aming kinakaharap, mayroon kaming kasiguraduhan ng kaligtasan. Hindi dahil kami mabuti, ngunit dahil si Kristo ay mabuti at siyang mabuting pastol na magdadala sa amin sa pinaka-berding damuhan at pinakapayapang tubigan. Salamat, O Diyos. Salamat. Patuloy ka namin pupurihin at sasambahin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.